Malapit na ang paglilitis kay Sara Duterte, mga tol. Dalawa lamang po ang patutunguhan niyan. It is either conviction or acquittal. Yung gusto po ng kampo ni Sara Duterte o yung legal team niya na i-dismiss po ng impeachment court ang kinakaharap niyang impeachment case, hindi po yun pwede sapagkat yun po ay hindi naaayon sa panuntunan o sa ating saligang batas. Kaya uulitin lamang po natin. Dalawa lamang ang pagpipilian po dyan. Maa-acquit si Sara Duterte o mako-convict po siya. Sa inyong palagay, mga tol, ano ang kahihinatnan ng impeachment laban kay Sara Duterte? Conviction ba o acquittal? Ngayon, kailan po ba magsisimula ito pong paglilitis? Sa darating po na July 6, magsisimula po ang unang araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi pa po natin alam kung hanggang kailan ang itatagal po nito, pero ito po yung mga petsa na didinggin ang case na yan laban po sa kanya. 4 po na articles of impeachment ang pinag-uusapan po dito. Magsisimula July 6 hanggang July 22. Ito po ay magaganap kada alas 2 po ng hapon sa mga araw na Lunes, Martes at Miyerkules. Again, July 6 to July 22, Mondays, Tuesdays, and Wednesdays. At sa darating po na July 28 at sa mga susunod pang mga araw kung saan didinggin o lilitisin itong si Sara Duterte, ito po ay magaganap sa mga araw na Martes, Miyerkules at Huwebes. Parehas pong oras, alas 2 po ng hapon. No? Kaya kayo ba'y excited na sa paparating na paglilitis kay Sara Duterte? Ako talagang excited na po dito dahil malalaman na po natin ngayon kung ano po yung katotohanan sa pamamagitan po ng mga ilalatag na ebidensya diyan po sa impeachment court. At yung articles of impeachment na yan, 4 po laban kay Sara Duterte, sinagot sa kauna-unahang pagkakataon nitong si Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ito po ay noong June 26 pa, inilabas sa balita, babalikan lamang po natin sa wikang Tagalog. Babasahin ko po ito sa inyo. Ito po yung mga naging akusasyon ng prosecution at tugon nitong si Vice President Sara Duterte. Sa wikang Tagalog, para po sa Article 1, maling paggamit at maling paglalaan ng confidential funds. Ayon po sa prosecution, may irregularidad umano sa liquidation ng 500 million pesos na confidential funds ng OBP at 112.5 million pesos ng DepEd ayon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Bahagi ng pondo ng OBP na nagkakahalaga ng 125 million pesos ay sinasabing nagastos sa loob lamang ng 24 na oras. Ayon sa malapit na aide na si Ramil Madriaga na nagsabing siya mismo ang naghatid ng pera ayon sa utos ni Vice President Sara sa San Pablo, Laguna at Quezon City. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isang makabuluhang bilang ng mga individual na nakalista sa mga acknowledgement receipt ay walang umiiral na record sa civil registry. Ang halimbawa po nito ay sina Mary Grace Piatos at iba pa. Pero ito po yung tugon ni Sara Duterte. Ayon kay Duterte, ipinapakita ng mga dokumentong isinumite ng prosecution na ang mga pondo ay regular na inilabas at ginamit bilang confidential funds. Ayon sa kanyang mga abogado, walang personal na pakinabang si Vice President Sara at ang mga notice of disallowance ay hindi pa pinal o pinal na desisyon. Ang testimonya ni Ramil Madriaga ay umano'y hindi magkakatugma
at pinaniniwalaang bunsod ng kanyang galit o sama ng loob laban sa vice-presidente. Ang mga alegasyon umano ay nagpapakita ng ganap na kabiguang maunawaan ang tunay na katangian ng confidential expenses at activities na ayon sa joint circular ay mga classified na gastusin na may kaugnayan sa surveillance activities sa mga sibilyang ahensya upang suportahan ang mandato o operasyon ng ahensya. Yan po akusasyon ng prosecution at depensa ni Sara Duterte. Para naman po sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman, SALN at AMLC. Sabi ng prosecution, nakapag-ipon umano si BP Sara at ang kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio ng pinagsamang yaman na 88 million pesos na hindi umano tugma sa kanilang legal na kita na 30 million pesos mula 2007 hanggang 2024. Minarkahan ng Anti-Money Laundering Council ang kabuuang 6.7 billion pesos bilang mga kahina-hinala o covered transactions. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, malaking bahagi ng pera ay mula umano sa mga iligal na gawain tulad ng iligal na droga at mga personalidad na sangkot sa droga. Nagbigay rin umano si Trillanes ng mga sinasabing bank account ni BP Sara at mga joint account kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabigo umano si Duterte na ganap at tapat na ideklara ang lahat ng kanyang ari-arian at ng kanyang asawa sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN nila. Dagdag pa ng prosecution para sa Article 2, nabigo rin umano si Duterte na isuko o i-divest ang kanyang interes sa negosyo batay sa mga record ng Bureau of Internal Revenue. Ito naman po ang naging tugon ni Sara Duterte. Ayon kay Duterte, si Manasseh Carpio ay hindi isang impeachable officer at isinama lamang ang kanyang mga ari-arian upang palakihin o pataasin ang kabuuang net worth ng vice-presidente. Ayon din sa kanya, mali umano ang pagkakalarawan sa mga inflow at outflow transactions na tinukoy ng AMLC. Ang pagbubunyag ng impormasyon mula sa AMLC ay ipinagbabawal ng batas. Wala umanong personal na kaalaman si dating Senador Trillanes tungkol sa mga transaksyon at ang kanyang mga pahayag ay itinanggi na ng AMLC noong 2017. Ayon pa sa mga abogado ni Sara Duterte, ang mga dokumentong hawak ni Trillanes ay umano'y lumalabag sa pagiging kompidensyal ng mga deposito sa bangko sa ilalim ng Bank Secrecy Law at hindi dapat tanggapin bilang ebidensya. Hahamunin umano ni Duterte ang paggamit ng mga dokumentong ito sa tamang panahon. At sa huli, para dito sa Article 2, ang tugon ni Sara Duterte, hindi umano inatasan ng konstitusyon ang isang vice-presidente na i-divest ang kanyang interes sa negosyo maliban kung may conflict of interest. Okay? Nakakatawa tong mga sagot ni Sara Duterte, mga tol. Ikatlo, articles of impeachment, bribery, graft, and corruption within the Department of Education or panunuhol, graft at korupsyon sa loob ng Department of Education. Ang sabi po ng prosecution, hindi bababa sa 3 opisyal ng DepEd ang umano'y nakatanggap ng pera na nagkakahalaga mula 12,000 piso hanggang 50,000 piso sa pagitan ng 2022 hanggang 2023. Ang pera ay umano'y ibinigay ni DepEd Assistant Secretary Sunshine Pajardo sa utos ng Vice Presidente upang maimpluwensyahan ang mga desisyon sa procurement at malusutan ang mga tuntunin sa procurement at pananalapi. Ang tugon
ni Vice President Sara Duterte. Nabigo umano ang artikulong ito na patunayan na ang perang ibinigay ay nagmula sa respondent kapalit ng anumang pabor o kapalit upang maimpluwensyahan ang proseso ng procurement ng DepEd. Ayon pa sa kanya, walang saksi ang nagkumpirma sa mga akusasyong ito. At syempre, yung ikaapat na artikulo ay assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President or umano'y plano ng asasinasyon, matitinding banta at pag-uudyok ng sedisyon laban sa Pangulo. Ang sabi po ng prosecution, inakusahan ng mga prosecutor si Vice Presidente Sara Duterte na umano'y nag-utos o kumuha ng isang mamamatay tao upang patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang unang ginang at ang dating House Speaker sa isang online press conference noong November 23, 2024. Ang kanyang padron ng mga pahayag sa publiko at pag-uugali na minarkahan ng paulit-ulit na paggamit ng marahas na pananalita at nakakatakot na asal ay may tendensiyang ilagay sa panganib ang kaligtasan ng Pangulo, gayon din ang kapayapaan at kaayusan ng bansa at magdulot ng destabilisasyon sa pamahalaan. Dagdag pa ng prosecution, ang pahayag umano ni Duterte ay nagsusulong ng pagpapatalsik sa pinuno ng ehekutibo at commander-in-chief ng sandatahang lakas sa pamamagitan ng iligal na paraan. Ano naman ang tugon ni Sara Duterte kaugnay ng paratang na yan? Ayon sa kanyang mga abogado, ginagamit lamang niya ang kanyang kalayaang magpahayag na protektado ng konstitusyon na hindi lamang sumasaklaw sa mga pahayag na katanggap-tanggap sa publiko, kundi pati na rin sa mga pahayag na nakakasakit, nakakagulat o nakakagambala. Nakakatawa. Pwede pala yun, ano? Magbanta ka sa buhay ng iba, sabihin mo lamang freedom of expression. Dagdag pa ng mga abogado ni Sara Duterte, wala rin umanong ebidensya na talagang kumuha o nag-utos si Vice Presidente Duterte ng isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker. O yan po ang apat na articles of impeachment laban kay Sara Duterte, mga akusasyon ng prosecution na formal nang sinagot ni Sara Duterte. Pero nakakatawa yung pinaka-apat, ano? Biruin mo, nagbabanta ka sa buhay ng iba, tapos sasabihin mo lang, freedom of expression lang yan. Pero syempre, dahil apat po na artikulo po ito laban sa kanya, baka tumagal po ito, no? Kaya ang sabi po ng prosecution dito, kung talagang malakas na ang kanilang mga artikulo o isang artikulo man lamang at sila'y medyo kumbinsido na makukonvict doon si Sara Duterte, i-waive na daw po nila ang ilan pang articles of impeachment o ebidensya. Yan, prosecution may waive some articles if evidence versus Sara Duterte already strong. Ako, ang tingin ko dito mga tol, ang pinakamalakas na impeachable offense na nagawa nitong si Sara Duterte ay yung grave threat na ginawa niya po sa buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang at ng dating Speaker. Kasi mahirap po talagang pabulaanan yun. Dahil siya mismo po noong November 23, nag-livestream kasama po ng media. May mga vloggers, meron pong mainstream media. At doon, sinabi niya, no joke, no joke. O, di ba? Ang hirap pong pabulaan nun. Pero tingnan natin kung saan hahantong yan. At kaugnay po ng paparating na paglilitis laban kay Sara Duterte dyan po sa impeachment court, hindi pa po natin sigurado ngayon kung sino yung tatayong presiding officer. At lumulutang ang mga pangalan siyempre, ang Senate President Win Gatchalian at ang dating Senate President na si Francis Escudero. Pero lumulutang din po sa kagustuhan ng ilan ang katukayo niya ni si Francis or Kiko Pangilinan. No? Dalawang abogado
at isang hindi abogado. Ang Senate President actually, ang by default, dapat na mag-preside sa impeachment case na yan. Pero wala po kasing malinaw na pamantayan ng ating saligang batas kung sino talaga ang dapat mag-preside. Naging tradisyon at na sa rules na po ng impeachment court na Senate President ang magpe-preside, pero hindi rin po inaalis doon na pwede po silang mag-elect mula po sa mga kapwa senador na maaaring humalili sa Senate President. Ang isa po kasing question dito ay yung sapat na kaalaman sa batas or sa rules of court na makikita po natin sa isang abogado. Unfortunately, hindi po abogado si Senate President Win Gatchalian kaya nagkakaroon po ngayon ng mga rekomendasyon, no, na dapat isang abogado ang maging presiding officer. At dahil nga po diyan, parte ng mga rekomendasyon, bahagi ng negosasyon di umano, ay ito pong pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Pero ang dami pong tumututol dyan kasi alam naman po natin kung ano ang ginawa ni Chis Escudero sa nakalipas po na taon. Siya po ang dahilan kung bakit hindi po natuloy sa paglilitis noong February 5, 2025 yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil iba po yung naging interpretasyon sa forthwith nitong si Chis Escudero. Ganun pa man, pakinggan po natin ang naging interview kay Attorney Bukoy. Isa po ito sa mga nagsasalita nagsasalita kaugnay po ng paghahanap ng pananagutan, and last year siya po ang naging spokesperson ng prosecutor panel, pero ngayong taon po na ito hindi na siya ang tumayong spokesperson kundi si Congressman Zia Adjong, at eventually napalitan po siya ng isang abogado na hindi ko matandaan ang pangalan. Pero ito po ang re-reaksyonan natin, pasensya na kayo at hindi ko na po maipe-play yung video dito kung hindi sa cellphone na lamang. Pakinggan po natin ang interview dito po kay Attorney Bukoy. Yan. Gaano ho kalaki ang kapangyarihan ng presiding officer sa isang impeachment trial? Pwede ba nitong maapektuhan ang takbo ng hearing, halimbawa sa rules, sa pacing, yung paglalahad ng mga witnesses o mga objection? Opo. Malaki po ang kapangyarihan ng presiding officer sapagkat siya ho ang may kapangyarihan na mag-order ng pag-issue ng mga kautusan like yung writ or summons, mga sampina. Siya ho yung may kapangyarihan dyan. Siya rin ho ang nagpapatupad ng regulasyon ng courtroom. And pagdating mo naman sa ebidensya at sa mga pamamaraan or procedural question, siya rin ho ang merong kakayanan o may kapangyarihan na magkaroon ng mga ruling tungkol sa kung katanggap-tanggap ang ebidensya, kung ito'y competent, ito ba'y material, o ito ba'y may kaugnayan sa... Pero ako'y, bagamat abogado ito pong nagsasalita, parang iba po ito sa mga napapakinggan kong paliwanag ng ibang mga abogado Kasi sa aking pagkakaalam mga tol, ayon sa paliwanag ng ibang mga legal na eksperto, partikular sa konstitusyon, mukhang hindi naman ganyan kalalim ang kapangyarihan ng presiding officer. Kasi dito parang lumalabas sa sinasabi ni Attorney Bukoy na siya o ang Senate President ang may kapangyarihan. Actually, ang may kapangyarihan po ay ang impeachment court. The impeachment court is a collegial body. Kung ano man po yung desisyon ng korte, hindi po manggagaling sa impeachment presiding officer lamang, kung hindi sa majority po ng senator judges. Kaya medyo naguguluhan ako dito sa pinapaliwanag ni Attorney Bukoy. Pero syempre abogado po yan, kaya siguro kung kayo po ang papipiliin, mas nararapat nyo pong pakinggan at paniwalaan siya. Ngunit sa akin, ayon po sa aking mga napanood at napakinggan, hindi po ganoon ka-absolute ang kapangyarihan ng presiding officer. Uulitin po natin ang anumang mga regulasyon ay ipapatupad syempre ng presiding officer, pero ito po ay nakabase sa mga panuntunan. At kung meron pong question sa mga panuntunan o aksyon ng impeachment court, hindi po ang presiding officer ang masusunod lamang, kung hindi ang boto ng mga senator judges.
Ganun po ang mangyayari dyan, mga tol. Kapag ka, halimbawa, may mga dapat ipatawag o kaya dapat pabuksan. For example, yung BIR box, dapat buksan yan. Hindi po yung impeachment kay court presiding officer ang magdidesisyon alone dyan. Ang magdidesisyon po dyan ang lahat ng mga senator judges and majority wins. Sa nililitis. Siya rin po ang mag-rule sa mga objection, mga motion. Subalit, meron tinatawag na Senate override na pagka Ayun. itong senator judge Ito pala, ito na. na hindi sumasang-ayon sa kanyang ruling. Tama. Masyado akong excited eh. Ito naman pala yung paglilinaw ni Attorney Bukoy. Sabi ko sa inyo, paniwalaan natin, abogado eh. O, ito po yung paglilinaw ni Attorney Bukoy. Kapag ka merong hindi sumang-ayon, syempre, mauuwi po yan sa botohan. At ito nga po, pakinggan natin. Pwede ho ito. Pwede ho yun. Pwede ho ito pag may hindi sumasang-ayon, Oo. ang gagawin ho ng presiding officer ay divide the house. Sinong umaayon sa kanya, sinong umaayon doon sa object na senador. Pati ho yung questioning, yung pagbulusok ng mga tanong. Ang mga senator judges po, wala silang kapangyarihan under their own rules na magtanong ng direkta doon sa testigo. Ang gagawin nyo dyan, isusulat niya yung tanong, ipapasa niya sa presiding officer. So ito ho, ang presiding officer, siya yung magtatanong. In other words, kaya niyang i-filter. Pwede niya i-filter yung tanong kung angkop ba yung objection o yung tanong. Yan, siya ho mag-filter niyan. Tapos ho yung mga time limit. Kasi ho, kung merong senator judge na gustong magpaliwanag sa kanyang motion or clarify a point, siya po yung nag-enforce ng 2-minute time limit. Kaya palawak po ang kanyang, siya ho ang timon. Siya ang timon ng proseso. Okay. Ang nais ko talaga sa inyo iparinig dito, mga tol, yung kanyang opinion tungkol kay Senator Chis Escudero. Kasi nahahati po talaga tayo dito. Pagdating po kay Chis Escudero, marami sa atin ang hindi na po siya pinagkakatiwalaan. Pero meron namang mangilan-ngilan na ibinibigay yung benefit of the doubt dito kay Chis Escudero dahil nga mukhang kumakambyo po ito at baka gagawin na po nito yung tama na hindi niya nagawa noon. Pero ganun pa man, ito po, patuloy po natin pakinggan si Attorney Bukoy, no? Kasi pamilyar na pamilyar siya sa naging galawan ni Chis Escudero last year eh. Kasi dito ngayon, kung si Senator Win ba o si Senator Chis ang pinag-uusapan, Kasi si Senator Win, hindi abogado, lamang si Senator Chis kasi abogado, Pero kaya lang, may mga issue ho kasi na ikinukulapol kay Senator Chis. May mga kontrobersya ho siyang kinakaharap. Tama ba yung public perception na pwedeng matingnan yan as parang conflict of interest? Attorney? It's not more of conflict of interest. It's more of yung kaangkupan niya upang kaangkupan or yung kredibilidad, mga tol. No? Sa tingin ba ninyo, matanong ko lang kayo, mga tol, may kredibilidad pa ba si Senator Chis Escudero na pamunuan ang impeachment court? Mag-comment po kayo ng 1 kung kayo po'y naniniwala na meron pa rin siyang kredibilidad na maging presiding officer, or comment 2 kung dapat hindi po siya, at ipagkatiwala na lamang sa ibang mga senator judge yung pagiging presiding officer. Okay, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Mukhang ang nakikita ko wala na talagang tiwala kay Chis Escudero, mga manonood ni Top 1, kasi ang dami pong nag-comment ng 2 pero meron din namang nag-comment ng 1. Presiding officer. Bakit po? Nung nakaraang taon, kung yung maalala, po yung nag-antala nung proseso. Dahil yung kanyang interpretasyon ng fourth will, sabi niya, hindi yan agad-agad. Tapos siya rin po yung nag-order ng remand na idinalik sa mababang kapulungan. Wala namang remand dun sa rules nila sa konstitusyon Instead, sabi ng konstitusyon, trial for tweet agad-agad. Tapos po, in-adjourn niya yung session na hindi tinatalakay yung articles of impeachment. Di ba? Tapos meron sa kanyang pagkabahala, sa kanyang neutrality o yung kanyang pagiging walang impartial. Dapat impartial siya, walang kinikilingan.
kung inyong maalala, nagkaroon sa privilege case, nagtalumpati siya at nandun sa gallery, sa VIP box, si DP Sara at kanyang kiluligsa yung impeachment process. Mhm. So may question ho ng neutrality. Tapos may credibility concern. Bakit? Sa mismo marami siyang hinaharap na akusasyon sa katiwalian. Mhm. Kung inyong Yun. maalala, yung kanyang mga kaso, meron siyang insertion, 1.4 billion, meron ng 586 million, yung sa Bulacan na mga tawag dito, mga Flood control. flood control projects, hindi ba? Tapos meron direktang testimonya sa kanya, laban sa kanya. Si Yusek Yan ang mga issue na mahirap i-deny, mga tol, kung bakit maraming wala pong tiwala dito kay Senator Chis Escudero. Anyway, malalaman naman natin yan kung sino ba talaga ang magiging Senate President o rather ang presiding officer sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Eventually, pagdedesisyonan niya ng impeachment court. Pero sa ngayon, punta po tayo dito po sa live press conference ng House of Representatives kung saan yung second batch po ng private prosecutor ay ipinakilala na po diyan po sa House. Pakinggan po natin sila, mga tol. May bago bang development ngayon? Well, good morning, everyone. Well, first of all, we're very pleased to welcome to the team officially Attorneys Labay, Robles, and Divina Gracia. And I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course, together with the public prosecutors. And I'm not sure if I'll be allowed to take questions later after this so that I could give updates if necessary. Okay, thank you, sir. Ngayon po, pwede na natin tanggapin yung inyong mga questions. For the sake of orderly proceeding, kindly limit your questions to 2 and for 1 follow-up. And then, please wait your turn na ma-acknowledge kayo para po maayos ang ating proceedings. Para po sa unang magtatanong, let's recognize Tina Perez from GMA. Okay, ipakilala muna natin, no? Sila po yung mga panibagong private prosecutors na tutulong sa public prosecutors laban po kay Sara Duterte. Ang mga pangalan ay sina Attorney Teodoro Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, and Attorney May Divina Gracia. Puro magagaling na abogado po ang mga yan, mga tol. Anyway, balik po tayo sa pakikinig sa press con. You would, because that's already touching on the merits. That's part of the defense of the Vice President, alleged freedom of expression and then the alleged confidentiality of BIR tax records. But we, of course, espouse the contrary view. But we'd rather that we articulate on this in due time before the impeachment court. Kasi po malinaw naman po sa patakaran ng Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials that prosecutors, just like senator judges, ay hindi po pwede mag-comment on the merits ng kaso. Ang pwede lang po namin ay yung procedural and magbigay ng updates ng status of the case but not dwelling into the merits of the case. Kasi depensa na po nila yan. Yung tungkol sa alleged freedom of expression that is related to the Article 4 on contracting of an assassin, grave threats, and inciting sedition. And then yung tungkol naman po sa BIR tax records, that would be part of Article 2, unexplained wealth. Although po, as you recall, ay kasama na po yan sa mga naging proposals ng prosecution for the consideration of the defense and also the impeachment court tungkol sa pagbubukas ng Ang prosecutor ba, top 1, dapat abogado? Opo. Hindi ka po pwedeng mag-prosecute kung hindi ka po abogado sapagkat ang pamantayan kasi dyan, dapat sapat na kaalaman at karanasan nga. Although dito, kahit hindi ka ganun kalawak ang karanasan, dahil sila po yung mga kongresista, napapabilang po dyan. Pero dapat at least yung kongresista, isang abogado. Kasi
ang impeachment court, mga tol, or ang impeachment case ay gumagamit po ng mga rules sa korte. At kung hindi po abogado ang prosecutor, hindi po yun magiging maayos. No? Kaya yun, basic po yan. Dapat abogado, pero dahil nga po sila yung mga kongresista at more on mambabatas ang ginagawa, pagsasagawa ng batas ang ginagawa po nila, kaya kinakailangan talaga nila ng tulong ng mga pribadong prosecutor na talagang magagaling sa litigation. O tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Congresswoman Leila De Lima. Sa diskusyon tungkol sa merits, bakit kailangan pa ng executive session? Pwede naman yan gawin na, i-assign lang isang team, for example, para buksan at para ipamarka yung mga laman niya. Thank you. Dadagdag ko lang po. While we do not want to respond to the merits or defenses being raised by the Vice President, just allow me please to restate what is clearly the settled jurisprudence when it comes to freedom of speech. Alam po ito ng lahat ng mga abogado, alam din ito ng lahat ng mga law students. Freedom of speech is not absolute. Tama. There are limits to freedom of speech. And of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum. Thank you. In the same reply po, the Vice President asked that the articles of impeachment be dismissed for lack of evidence. Does the rules of the Senate Impeachment Court provide that, the dismissal? The Constitution itself is very clear that once the House of Representatives has transmitted the articles of impeachment to the Senate, ang tungkulin po ng Senado bilang impeachment court ay litisin agad-agad ang kaso. Pag sinabi po ng Constitution na itatrial ang case, that means that they will hear the evidence. So as far as we are concerned, 2 points I'd like to raise. Number one, there is no room, in my opinion, in the Constitution for that kind of mechanism. And number two, hindi naman po appeals court ang Senado bilang impeachment court sa ginawa ng House of Representatives nung nasa amin pa ang kaso. Thank you. Additional lang to sa punto na yan, maski mismo sa Senate Rules of Procedure and Impeachment Trials ay wala yung tungkol dyan na i-dispose na muna or kailangan muna ng pagtalakay dun sa mga defenses. Alam nyo mga tol, makasingit lang ako, no? Dapat yung mga binasa ko sa inyong sagot kanina ng kampo ni Sara Duterte, ginawa nila yon sa Committee on Justice. Nung hinahanap pa lamang kung meron po bang probable cause laban sa kanya. Dapat doon nila hiningi sa Committee on Justice matapos ipresenta yung kanilang mga ebidensya na i-dismiss ito. Natapos na po yung pagdetermina. Kinakitaan ng probable cause kaya nauwi po sa articles of impeachment at inakyat sa impeachment court. Katulad po nung nadidinig natin sa mga paliwanag nila, di ba? Kapag yan ay umabot na sa Senado, wala nang kapangyarihan ang Senado para i-dismiss iyan sapagkat dalawa lamang ang pagpipilian. Yon ay either acquittal or conviction. Tuloy po tayo sa pakikinig sa kanila. Good morning po, Ann Soberano of Bombo Radio Philippines. Good morning po, Attorney and Kongs. Good morning. Hiniling po ni BP Sara na i-void, no? Just a follow-up question lang din po related doon sa nauna. Hiniling po ni BP Sara na i-void ang impeachment case at ang sinasabi niya na ang pagbabanta kay Presidente ay bahagi ng freedom of speech. Sakali pong tatanggapin ng Senado ang nasabing argumento tungkol sa freedom of speech, yung pagbabanta ni Vice President Sara, ano ang maaring maging epekto nito sa pananagutan ng mga halal na opisyal? Thank you. Malaki siyempre ang epekto na yan kung hindi papayagan yung pagpresenta ng evidence doon sa contracting an assassin and then making grave threats. That's Article 4 of the Articles
of impeachment. Paano yan? Anyone can just be blurting out all of those threatening words and remarks from a high official at that. And he's a high official, happens to be the second highest official of the land, making those threatening statements against the highest official. So ano na po mangyayari? Anybody can just do that? And then paano po yan? Ay karapatan din ng prosecution na ilatag yung mga ebidensya, i-prove yung punto na yan. Trial po tayo. So kailangan payagan ang pagpresenta ng mga evidence para ilatag yung facts for the consideration of the impeachment court at para malaman, makita, marinig ng sambayanang Pilipino. So that's merely, yung procedural na naman yan, technicality na naman yan, even if they're raising such freedom of expression. But again, karapatan ng prosecution to prove its case against the Vice President. Meron po kayong madagdag? Tingin ko, premature na i-consider ng impeachment court yung sinasabing ang depensa na yan. Para sa akin, dapat haharap muna si Vice Presidente. At siya, dapat manggaling mismo sa bibig niya sa harapan ng court kung ano yung nasa isip niya nung sinabi niya yung mga salitang yon. At dapat rin na bigyan kami ng karapatan na i-cross-examine siya dun sa sinasabi nga niyang claims, kung ano man yon, freedom of speech o kung meron pa siyang ibang paliwanag. A follow-up lang po. Sa tingin niyo, anong mga legal na batayan ang dapat gamitin ng mga senador sa pagdesisyon kung dapat bang ibasura ang impeachment? Thank you. Well, I think the jurisprudence is clear that yung decision nila kung may conviction o acquittal ay nasa sa kanilang mismo yon, nasa kamay nila. In terms of what if your question pertains to ano ba yung dapat standard of proof, yung sinasabi nga nila pang criminal case na proof beyond reasonable doubt, or civil case na preponderance of evidence, or administrative case na substantial evidence, wala naman pong ganon pagdating sa impeachment. And that is really a matter that each and every senator judge will have to decide for herself or himself. In short, mga tol, ang magiging desisyon ng senator judges ay nakabase sa kanilang konsensya. No? Bakit ko sinasabing nakabase sa kanilang konsensya? Kasi pwede silang mag-rely sa ebidensya, pwede rin silang mag-rely sa kanilang politika. Yan ang babalansihin itong mga senator judges. At alam naman natin kung sino-sino na dyan ang nakarely talaga sa politika. Wala nang question doon. Pangalanan natin kung sino sila. Si Robin Padilla, si Amy Marcos. Regardless kung ano ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, yung dalawa na yan, talagang for acquittal yan kay Sara Duterte. Kahit gaano kalakas ang ebidensya, malakas ang paniniwala ko na hindi iko-convict ni Robin Padilla at ni Amy Marcos itong si Vice President Sara Duterte. Anyway mga tol, yan lang muna ang update natin sa ating live stream ngayon, kaugnay ng impeachment kay Sara Duterte. Sa July 6 po yan magsisimula. At ano po ang inyong saloobin tungkol po dito? Naniniwala po ba kayo na makukonvict si Sara Duterte o siya po yung maa-acquit? Paki-comment nyo na lamang po sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.